Maging hapon sa inyo. Praise the Lord. Amiyang bagian sa buwan na 5 dahil siguro Huwag na. 5? 5? 6. Yes. Kag nakilala ko sa tungasang trono, kag sang apat ka sapat nga buhi, kag sa tungasang mga tigulang. Ang kordero nga nagatindog, subong nga daw ginihaw, nga may 7 ka sungay, kag 7 ka mata, nga amo ang 7 ka espiritu sa Dios nga ginpadala sa mugos nga duta. Thank you, Lord, sa luwat, sa ngalan ng Jesus, na panamon ikaw bless sa amon. Praise the Lord. Kabayan ba ang spirito mag-guide, magapatungan. Kag sa kanisa sa mga wala din, sa ihapon kabay, nga hikuton siya kabay. Ihapon namon, ang mga may balat niya, may sakit, ikaw mag-ayo. Ikaw managayo. Kag ihapon namon, mga pinahangas kabuhi. Ikaw nag-solve sa mga problema. Namayod ako, ay mo ang kanan. Kaya bangod, ikaw si Jehovah Jireh. Migasabat ka mga pangamuyo kung sa pinangalan. Sa ngalan ni Lord Jesus Ganto, mga po. Inisyang pagtulunan, hindi bagay sa mga Protestante, Baptist, Evangelical, Methodista, Pentecostal Oneness, o Trinitarian, ini siya hindi bagay sa ina. Bangod ini siya nga pagtulunan, binakabig matig-ah na pagkaon. Amen. Kag hindi bagay sa ina, bangod, binakabig sila sa Biblia nga mga lapsag. Amen. So ang lapsag, nagakabuhig sa gatas, amo inasya nga ang mga iglesia nagabalik-balik sa pagtulunan nga mahapos lang gid kaayo. Bangod ang matig-ang pagtulunan nagakaigo sa mga hamtong. Matured. Ang matured marunong mag-separate kung anong tama at kung anong mali. Amen. Kaya ang mga aral na marinig mo sa mga reliyon, mga iglesia, ay baliwala sa kanila ng tinatawag parehas lang, doubt uno. Parehas lang. Pero, hindi nila alam na pakalayo dahil sa aral. Aral ang pinag-uusapan. Kaya ang Trinitarian na doktrina, ito'y aral galing sa Romano Katoliko. At ginaya ng mga simbahan, Iglesyang Trinitarian. Ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ito'y bautismo ng mga Romano Katoliko o ng tahi. Ang bautismo dapat gawin sa ngalan ng Ama. So ang Ama may pangalan. Sa kanila walang pangalan. Kaya hindi nila masunod ang utos. Sa ngalan ng Anak, alam nila, Jesus yun. Sa ngalan ng Espiritu Santo, hindi nila masunod, hindi nila alam na ang Espiritu Santo may pangalan. At ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, isa lang yan. Ang pangalan Panginoon Jesus.
Sa 7 kapanahonan ng Iglesia Minter, Iglesia ito, panahon ng Minter. Hindi panahon ng mga Hudyo. Sa 7 kapanahonan ng Iglesia, si Kristo, tagapamagitan. Manog patunga sa Iglesia kag sa Diyos. Bilang may si Kristo may gawain bilang Melchizedek. May gawain siya bilang saserdote Melchizedek. At ang 7 kapanahonan ng Iglesia ay tinadala ng Diyos ng kanyang 7 espiritu. Pinadala ng 7 mata. Pag sinabi mo mga 7 mata, 7 mensahero yan. 7 espiritu ng Diyos. So itong 7 mensahero, meron silang espiritu ng Diyos na sinugo sa ibabaw ng lugar. At tagapamagitan siya. Kung tagapamagitan siya, may tinatawag awa, mercy. So habang tagapamagitan si Kristo sa Iglesia, mayroong awa. Dahil sa dugo ni Kristo. Dahil si Kristo bilang handog namatay sa krus, at ang katawan niya ay nabalot o namusitan ng dugo. Pangalan niyan ang salita ng Diyos. Ang katapusan na panahon ng Reformation ay ang Pentecostal. Ang tinatawag na mga born again. Trinitarian, Juanes, tinawag sila ng born again hindi dahil naipanganak sila sa mensahe. Wala mensahe sa kanila eh. Sa kanila, basta kung anong aral, mensahe yun. Hindi nila alam na ang Diyos nagpadala ng mensahe sa bawat panahon sa pamagitan ng kanyang lingkod ng mga mensahero. Nagpadala siya. Ang katapusan, Pentecostal, born again. Sa kanila kasi, pag magpakpakan ng kamano, palakpaka, mag-speculatan ka, born again ka na. Friendly yun. Ang tunay na born again ay sa 2 paraan. Una, sa mensahe. Pangalawa, sa banal na espiritu. At itong 2 paraan ng tunay na pagka-born again, wala sa kanila. Dahil hindi nila alam kung anong panahon nila eh. Hindi man nila alam kung anong mensahe para sa kanilang panahon nila. Kaya marinig mo sa kanila, sumampalataya ka na lang, mag-blessing, magtutom, mga simple na aral. Dahil wala silang mensahe. Hindi nila alam kung anong mensahe kasi itinuring sila mga sanggol. Pero ang Panginoong Diyos ay may plano. Ang plano niya, rapture. Babalik siya para mang-rapture. So ang pagbalik niya ay hindi para mabuhog ng mundo. Hindi rin para parusahan ang tao sa kanyang pagbalik. Ang kanyang dahilan bakit babalik siya, mag-rapture siya. Sino ang kanyang rapturing? Ang mga pinili. Ang mga pinili nito, may mensahe, mayroong banal espiritu, kaya tinawag siya tunay na Iglesia Nuya. Pagkatapos ng rapture, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, sumpa sa lupa. At ang lahat ng mga maiwan sa rapture ay mararanasan nila, matikman nila ang sumpa, salot,
na ibos ng Diyos sa mundo nito. Pero bago niya gawin iyon, rapture muna. Pero ano naman ang gagawin niya para sa pang-rapture? Kailangan na mapalabas muna. Mapalabas muna ang mga pinili mula sa mga iglesia. Ano ang paraan ng Diyos ng palabasin yun? Ang mensahe sa uling panahon ito, yung libro na may 7 tatak, yun ay binuksan para palabasin ang mga pinili na nasa mga iglesia. Ipunan sila Glory. sa mensaheng ito. At dahil kay Kristo, si Kristo ay ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos na tutukoy dito, yung salita na ipinangako sa ating puhon. Amen. Mamaya, mayroon tayong communion, banal na hapunan. Actually, hindi banal na hapunan, kundi hapunan ng Panginoon. Itong hapunan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, habang ginagawa niyo ang tinapay na kumakain kayo, umiinom kayo sa alak nito, ay kayo ay may bahagi sa akin. Kayo ay may natatawag na alaala sa ating Panginoon na namatay siya para sa atin. Kaya ganoon. Ang basahin mo, Brother Gabriel sandali, ang communion, paragraph 17. Lord's Supper. Now, we only have 3 physical divine orders. Okay, meron tayong 3 na natira ng mga utos. Utos ng banal, utos ng Diyos, divine, maka-Diyos, makalangit, na kautusan. Meron 3 tayong gagawin. Tayong gagawa nito. Sige. One of them is communion, Communion yun. Kason? feet washing, Tugasay water baptism. at bautismo sa tubig. Kanino ito ipinapagawa? Ipinapagawa ito sa mga pinili. Amen. Ang iba naman kasi, ang banal na hapunan o ang hapunan ng Panginoon, natawagan ni panihapon, hindi kayo pamahaw sa mga pare. Yan, kayo pamahaw eh. Sa iba ng mga baptist, pamahaw man. Niya, panihapon siyang Ginoo. Gabi niya. Glory. Para sa iban, wala na nila. Basta din 18. Now, if you would say, the communion should just be taking the word. Pag sinang ganit communion, batunan mo lang pulong, kaunan mo lang pulong, communion na. Amen. Sige? I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he has taken the word of the Lord. Kita mo, sinagpati ako nga ang isang sino nga wala nagkaon siyang mensahe, wala siyang kinamatarong sa pag-participate ng makibahagi sa tinatawag Lord panihapon siyang Ginoo. Amen. So, kinanglan tulong mo na. Salita. Ibaya pag magaling siyang salita, tinanggap nila, yun ang communion. May kanya-kanya sila na paraan. Amen. Iba naman ay gumagamit ng sa ng Panginoon, gumagamit sila ng soft drinks. Ang iba naman, concentrate, yung mga juice na ginatimpla.
nagahimo sila sa ila kaugalingon nga mga paagi. Pero, kitaya, hindi ka sila pagsundon. Yung pagwa na tagaan sa sala, sundon ka pa sila. Kinahanglan kung ano ang aming pahayag ni Kristo. Sa iya ay kapito na mensahero. Amo na iya ang aton tumanin. Amen. Basabi, brother, next. Identified Christ of all ages. Okay. Now we find out in each age that man gets into God's program. Okay, tamo. Sa kada panag-on, pito ka panag-on sa iglesia. Pero, ang iglesia nobya, wala siya masulod sa panag-on sang reformation. Amen. Sa duwa ni siya, kay bangod ng nagtindog ang Ginoo sa trono sang kaluoy bilang manog patunga kag pagtindog niya ginkuha niya ang libro sa nagapungko sa trono. Sino nagapungko? Ang gamhanan nga Diyos. Amen. Ano to ang ginkuha? Libro sang katubusan. Importante ang libro sang katubusan. Kapag wala ang ngalan sa libro ng katubusan, hindi siyang matubusan. Amen. Ang natubos, pinili. Amen. Okay? So, ang Diyos may programa. Sa iya programa, sabi the other lecture, They draw up their own mind and it looks good. ang mga tao nagahimo sa programa nila kung ano ang ila na pensaran. Kaya siyang tanamon mo namin maayo. Sige? Looks good, very fine. O, makita mo daw namin siya kag maayo. Sometimes it's so close, there might be one word. Siya gani. Siya doon kaparihas. Siya doon kaparihas siyang sa o sa kamatuhan. Lapik-lapik lang din ang diferensya. Amen. Pero, programa sa tao na. Kung anong iralapisaran, amo na irahingon. Amen. Okay? Might be one word different. Oh, mahimo. One word. Isa lang na pulong. Ang katuhan. Amen. Hindi duwan, hindi tatlo. Pareho silang yutay diferensya. Kung programa sa Ginoo, ang aton basihan, Amen. isa ka pulong lang. Hindi pagulatan duwa tatlo. Sino yutay diferensya. Kunti lang, tatlo, apat. Ayon dito, isang salita lang. Huwag nintayin dalawa. Ano mangyari? One word, but that one word means the difference between death and life. Kita mo? Isang pulong lang. Amo niya ang kinato. Amo niya ang katuhayan. Lain siya mo. Glory. Sa isang kapulong, ngayon na, sa tuwa-tunga, sa kabuhi, kagkamatayon. Sumunod siya sa pulong, kabuhi. Gumawa siya sa isang kapulong, kamatayon. Amen. Paano rapture? Wala. Very close. Halos, sila mo, gusto no, yutay diferensya. Lapit-lapit kaayo. Pero, delikado. Kamatayon. Kagkabuhi. Ano kaya? Sige. Next. Souls are in prison now. Ano na? The mysteries washed in the seven seals. Ang matinago, ara sa pito kapatid.
Amen. When the seven seals was opened, Sa pito kapatid, buksan, sino nagbukas? Ang kordero. Nagpalapit sa nagapungko kaging kuwang tulunaan, libro, kag iya ginaabrihan. Siyang ginaabrihan niya, that opened up the entire Bible. nabuksan man ang bugus na Biblia. Amen. Glory. Kasano ginabrihan? Ang tanan na tinago sa bugos nga Biblia, bilog na Biblia. Siyang ginabrihan ang pito na silyo. Siya nag-abri. Si Kristo. Amen. Kasano? Siyang nagtindog siya sa trono sang kaluoy, nagkanto siya sa nagauyat sang libro, naamo ang Diyos nga gamanan, isay na sa iyang bulaton, bawat Diyos. Amen. Sa ginabihan niya, hindi si Branham ang nag-abri sa tinago. Si Jesus Christ ang nag-abri sa mga tinago. Sa Abraham ang tinago, ang tanan na tinago, misteryo sa Biblia, nabuksan naman. Kaya, kung nagapati ang mga ibang nga mga end time, nga nagahimo pa sila sa ilang kaugalingon na interpretasyon sa Biblia. Ang talaga tinago, nabrihan naman. Amen. Ang wala gapati, hindi pinili. Amen. Sila pinili, hindi pinili. Kaya minsan hindi para sa pinili. Amen. Hindi sila magpati. Bangon, hindi sila magpinili. Hindi sila magtuo. Glory. So ang dilog na matinago sa Biblia, kaya nga naman, may mga kuwan pa sila yan, ang ideya nila, ang ilang interpretation. Para sabihin, ang Isaias, 24, versikulo 6. Basahon nila, pag-abot ko sa Gera Armageddon, masunog ang kalibutan, may ara pa, magdilim hindi masunog. Kag amo na kuno sila ang magakabuhi sa milenyon. Pero nga kinahanglan pa nila o saran sa ila kaugalingon nga pangunahuna kaya bugos nga tinago sa Biblia tanan nahayag na sa maabrihan ang libro nga may pito kapatid. Amen. Si Kristo na riyan. Yan yung pahayag si kapitong mensahero ang hinimo naman sa mga ministro na may mga hilas halin sa Espiritu Santo sa roon nila nagagaamo nila yung wari. Hindi sila magwari na mabigay pa kuno yung mga saksi ni Jehovah na kung masunog ang kalibutan, may lugar na hindi pagsunugon, dira ibang mga pinili, kuno pag-abot sa milenyum, magandamo sila sa milenyum sa Diyos. Na sundo nila ang paagis ng tao. Kay ang tinago, nahayag na. Glory. Walang tinago, nahayag na. May balaan na panihapon. Lord Supper. May panihapon sa Ginoo. Hindi pa mahaw sa Ginoo. Hindi kay panyaga sa Ginoo. Panihapon. So, ang balaan niya, ang panihapon sa Ginoo, gabi. Glory. Brother Glenn Chobin. And the seven seals, it was sealed with seven mysteries. Ang pito kapatid, yung silumanin niya, yung tatakan, sa pito ka misteryo. In these seven seals Kaya sa pito, kasilungin held the entire mystery of it. ara sa sulod, ang tabungkos na kasulatan. Gamay ang libro, ang inauyatan,
siyang nagapungkong sa kulong gamay ng lid. Tinambugos ng mga tinago sa Biblia. Agad ang sulat. Kay bangon, ang nasulat na mga tinago. Amen. Kaya ang tinago para sa pinili. Amen. Siya natin. And it was the book of redemption. Ano ang New tawag? Testament. Sa gamay na libro, na may pidyong patin, libro sang katumusan. Amen. Kung ang ngalan niya, wala dira, hindi siya magtuo. Sa pidyong kapatid, sa matinago, unayag, hindi siya magtuo, kaya ngalan wala da. Kaya siya libro sang pagtubos o katubusan. Book of Redemption. Ano ang tawag dere sa libro sang katubusan? Bag-o na katipan. Botang balon, wala diya labot ang daan ng katipan. Kag ang bagong katipan para sa pinili. Kung pinili, ano ang ngalan niya? Kung ano ang ngalan niya, magtuo siya sa tansa kamisahe. Magtuo siya, hindi niya siya karpasan niya kung bilingon ng programa o paghamot. Diba? Next. That's the same way sin began the Garden of Eden. Kita mo? Saan nagsimula ang kasalanan? Sa paraiso. That's how death started by sin. Doon nagsimula ang kamatayan dahil sa kasalanan. Amen. Isang salita, pagdudahan niyon, kasalanan niyo. Amen. Isang salita, hindi na tatanggapin, kasalanan niyo. Amen. Anong resulta? Kamatayan. Ano That's when one word isang salita. of God was misconstrued or doubted. Kung isa lang din kayo pulong sa Diyos, isa lang. Kapag alinlangan, dudahan mo, salamat pag mo, anong resulta? Kamatayan. Amen. Hindi ulat ito may duwaw tatlong ngalain, na sala na pagtulo, para kabigon na sala, resulta kamatayan, isa lang sa pulong sa Diyos. Sige, brother. You can't doubt or misplace one word of God. Hindi mo gani pagdudahan ang isa lang na pulong. Hindi mo man siya masaylo-saylo. Ng pulong ni Luther, isaylo mo kay Wesley, ang mensahe ni Wesley, isaylo mo sa Pentecostal, at ang mensahe ni Luther ni Wesley, at ng Pentecostal, isaylo mo sa atong panahon. Hindi pwede. Mamisahe kaya sa atong panahon. Amen. Ano mensahe? Ang pito kapatid, naging pahayag. Sino ni? Ang promesang pulo. Sino siya? Siya si Kristo. Amen. Sa pagmasang pulo. Amen. Pag wala mensahe, walang Kristo sa tuwa nila. Sige, brother. Because it's every word being so. Bawat salita, kailangan maging ganun. Sige, brother. Okay na, bro? Ano? Nasa rate na yun. Sige. Nasa ni bro? The God of this evil age. Sige. 161. Her long hair. Dalang. Kaya nga ba? May nagwalis nga ba? May nag-share sa iya nga ang bayo pangkasal ay ang mensahe. Hindi siya magpati. Bangod
May nabasahan ko nung siya sa Biblia. Ang nabasahan niya sa Biblia, iya dahil ginhangok. Yan yabla. Hindi pwede. Ng programa sa Diyos, butangan mo sa paghangok mo. Bangot siya yung buhok na 19, sige ka po siya. Siya naghanggop-hanggop sa bersikulo. Sige ka po siya. Kaya siya nag-sige ka siya. Magkalipay kag magkasadya sing lakas kag maghimaya sa iya. Kaya ang kasal sa modelo nagabot kag nakaama na ang iyang nobya. Ano ang nagabot? Kasal sa kordero. Kag ang kordero may nobya. Nakaama na ang iyang nobya. Para mano, rapturun. Pagkatapos, pagabot doon sa kanikarian, doon gawin ang seremonya ng kasalan. Pero ang nobya kailangan nakahanda na. Sige? Kag ginhatag siya ang pagpanapot sing ninong nga manipis. Ining nobya, may bunigay sa kanya, may nagbigay sa kanya. Ano ang ibinigay? Lino, damit pangkasal. Sino ang nagbigay sa kanya? Ang bantay sa pintuan ng bulwagan. Kasi ang bago papasok doon, bibigyan sila ng parehas na uri ng damit. Damit pangkasal. Ang walang damit pangkasal, sabi ng hari, kaibigan, pumasok ka dito, wala ka damit pangkasal. Saan ka dumaan? Natulala siya, naurugan. Siya sinabi ng hari, siya ng mga lipin, gapusin sa paa, gapusin sa kamay, iagi sa malaking kapighatian. Dahil wala siyang damit pangkasal. Ang ibig sabihin, pag wala siyang damit pangkasal, hindi siya pwede sa rapture. Hindi siya pwede ma-rapture. Kaya ang rapture doon mangyari, magaganap ang kaseremonya ng kasalan. Now, diretso? Lino, Leo? Nga masiga nagtubos, kag ang lino nga manipis mo ang mabuhat nga matarong sa mga balaan. Iyan ang kanyang interpretasyon. Sinunod niya ang interpretasyon ng mga Trinitarian. Na ang damit pangkasal, dinong manipis, ito'y mga gawa. Gawa ito ng gawa na matuwid ng mga banal. Ang mga banal mayroong gawa matuwid. Yung gawa matuwid, yun daw ang damit pangkasal ayon sa binasa. Pero ito, ang lahat ng mga hiwaga ng Biblia, nahayag na. Sa ikapitong mensahero. At nang kailan nahayag nang mabuksan ng 7 tatag, nahayag ang mga hiwaga. Anong hiwaga na palagay doon na napaloob diyan? Bakit? Sabi, gawa na mabuti ng mga banal. Pag sinabi mong gawa na mabuti mga banal ng mga banal, lumabas na pumasok ang programa ng tao. Gumawa siya ng mabuti para yun ang damit ka pangkasal. Hindi papayag ang Diyos. Kailangan bawat isa, wala siyang ginawa. Ibang dagdag doon. Ihanap ko, hindi ba kailangan yung Diyos yun. Siya may gawa lahat. Ginawa itang matuwid. Ginawa itang banal. Siya lahat. Hindi hintayin pa ng Panginoon na, gumawa ka na ng mabuti. Para yun ang damit mong pangkasal. Ang gawa na mabuti ng mga tao, basura sa harapan ng Diyos. Wala kang bunungan yun. Ang kailan sumunod tayo sa gawa ng Diyos. Ay sa English Bible, simple lang dapat sana. Kahit sa English Bible na lang,
Ano nakalagay ng brother sa verse 8? Yes. Paano? Tatalungin pa ba nila sa Bible School? Sa seminaryo? Sa kung ang pag-usapan, interpretation lang? Hindi naman natalo nun. Sige, brother. Finally, na manifest na damit, white and clean, maputi at malinis. was given her to her. Binigay sa kanya sa nobya. Fine linen stands for the righteous acts of God. Kita mo yun ang ginaya nila, magawa na mabuti ng mga banal. Sa King James Version kaya, para i-tie up natin ito sa mensahe. Corroborate natin yan sa mensahe. Saan? King James sabi sa 8. Kasi so, Andiyan dictionary kanina. 8 na lang. King James na lang sa mo. okay din. Misalnya? So, Oh. fine linen, white and clean, Oh. was given her to her. A fine linen stands for the righteous acts of. Kaya ang King James ba yan? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, Huh? clean and white, Huh? for the fine linen is the righteousness of Is the saints. righteousness of the saints. Yun ang King James na ang damit na maputi ay ang katuwiran ng mga banal. Hindi mga gawa na mabuti ng mga banal. Paggawa ng mabuti mga banal, pumayag na ang Panginoon na o sige, gawin mo ng ang paraan para ikay magkadamit pang kasal. Kailangan may nagbibigay ng damit pang kasal. Ano yun? Sa pintuan, may nagabang doon na isang gwardiya na magpapasuot ng damit pangkasal. Hindi kailangan sa kanya manggaling ang damit pangkasal. Kundi doon siya nag-iimbita ng kasalan. Okay? Ano sa mensahe, brother? Long hair Nazarite vow shows Okay, his ang vow to mga God. mo, paano yan sa Diyos? Yeah. Her beautiful gown Ang kanyang magandang gown pangkasal, damit pangkasal. of his promised word. Ano ito? Promesang salita. Ano yun ang magandang gown pangkasal? Ang promesang salita. Salita na pinangako sa ating panahon. Hindi ang pinangako kay Luther, kay Wesley sa Pentecostal, kundi ang pinangako sa ating panahon. Ano yun? Mga hiwaga ng mga tatak. Sige ito? For the age that she's living in, Kita mo? Sa panahon na kanyang kinabubuhayan. Sa kanyang kinabubuhayan sa panahon na ating kinabubuhayan, sa panahon natin. Hindi kinabubuhayan sa panahon ni Luther, wala na yun. Si Wesley, wala na rin yun. Ng Pentecostal, wala na rin. Hindi tayo nabubuhay sa kanilang panahon. Nabubuhay tayo sa ating panahon. Kuling panahon. So, may promesang salita. Ang promesang salita, ano ito? Sige. wrapped around her, Ito ang ginawang pambalot. Ibinalo ng pangakong salita ang nobya. Amen. Ano ang binalot? Ang pangakong salita sa ating panahon. Amen. Pag wala ito, walang rapture. Kaya, kabilis ng mga ibang intan na gumawa ng conclusion na ito raw mga mabubuting gawa. Mali yun. Gawa ng Diyos Amen. na ibinigay sa atin. Amen. Doon, mayroon tayong rapture diyan. Ito ang programa ng Diyos. Ayaw na na mahaluan ng programa ng tao. Amen.
malapit na silang babalikin. Amen. Sabi ng Panginoon, basahin mo sandali, brother. Una Corinto 11, 26. Ano ko yun? Ay, ano oras na ba? 5 run. Ay, eh? 5. Ha? 10 minutes. Ah, doon tayo. Sige. May umpisa? Una Corinto 11, 25, 26. Aba, check lang. Ilang ko ito? 11, 26. Guys, Ah. masunson nga nagkakaon kamo kamo sining tinapay kag nagainom sa tagayan binabantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo tubtob nga magkalisya. Kita mo, hanggat dumating siya, kailangan ipahayag natin ang kamatayan ng Panginoon. Hanggang sa napadating, ito ang kanyang alaala sa atin. Amen. Gusto nyo ba magkaroon kayo ng souvenir, alaala, memory sa Panginoon? Amen. Mga tumayo. Amang makapangyarihan, Ay, ang Lord. mag-bless sa amin. Yes, Lord. Kag gusto mo, wala kami si may ma-miss na kahit isang tulong. Amen, Lord. Kag ginamon pili isikway ang isang mulang kapulong. Amen. Salamat God. Kay madamo ang tinawag, konti lang ang pinili. Amen. Dalayaw ng Diyos, pagmamaya sila, pagmamaya kami. Yes, Lord. Sa ngalan ni Lord Jesus, gampo kami. Amen.